Hindi po ito palaparan ng papel. Hindi po ito bilangan kung ano yung contribution natin sa bansa natin. But we are all Filipinos. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Hanggat inaapi tayo, hanggat dinidemonyo tayo ng mga putang ina nakaupo, kahit sinong nakaupo pa yan, lalaban tayo. Hindi ito bilangan, hindi ito paramihan ng tao, hindi ito pagalingan. Yes. So, dapat hindi ganun yung mentalidad natin. Lalo na, naniniwala tayo sa mga Duterte na sila lang, no, yung kayang magpabago ng Pilipinas. Wala namang iba eh. Aminin na natin totoo. Sa ngayon, wala tayong ibang nakikita na tao o politiko na kayang baguhin ng Pilipinas. Duterte lang. At sinabi ko na din po yan, noong nakaupo pa si Tatay Digong. Nasa kilusang pagbabago kami. Sinabi ko na yan sa mga leaders namin sa buong Central Luzon. Sinabi ko na yan. Pag bumaba si Tatay Digong, asahan ninyo, lahat ng mga kriminal, lahat ng mga durugista, lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, magtutulong-tulong yan para pasamain si Tatay Digong dahil pag napasama nila ang Duterte, wala nang makakabalik na Duterte. Diyan takot ang mga dilawan, diyan takot ang mga drug lords, diyan takot ang mga NPA. Kaya hindi nila tatantanan si BP Inday. Hindi nila tatantanan, bakit kanyo? Tingnan ninyo ha. First time in the history, 3 impeachment case sa isang vice presidente lang. Eh normally ang ini-impeach si presidente eh. 'Di ba? Bakit dito sa gawaing bangag tahimik sila? Bakit dito sa vice presidente na naglabas lang nga ng statement ang COA diyan na wala naman talaga nawawala? And intelligence pan dyan, confidential pan dyan. Bakit dyan pa rin sila nakatutok? Why? Kasi nga po, malakas na malakas si BP Inday at sa 2028, patay na sila. Yan ang sigurado dyan. At kaya nila gustong ipa-impeach dahil pag na-impeach, ang ating vice presidente, kahit na sa kapitan man lang ng barangay, hindi na pwedeng tatakbo. Mawawalan na yan ang tinatawag na constitutional rights to be elected as government, tawag dito, bilang tagapaglingkod ng ating gobyerno. No, kaya init na init sila sa Duterte, init na init sila kay BP Inday. Aminin man nila sa hindi. Yan po yung totoo diyan now. Nagtutulong-tulong tayo. Kailangan nating suportahan ang mga Duterte. No, hindi dahil Duterte sila. Dahil sila po yung nakikita natin, lalo na si Tatay Digong nung panahon niya, na kahit pa paano nagbago ang Pilipinas, nalantad ang mga kabulukan ng mga Lopezes, na ipasara ang ABS-CBN, na ilantad yung matagal nang hindi pagbabayad nilusutan ng tax sa gobyerno. At nalantad yung mga general na involved sa drugs na ngayon, sila naman ngayon yung namamayagpag. Ayan yun. It's not about the Duterte. Nagkataon lang na sila po ang leader, si Tatay Digong, ang tinitignan natin na may political will to change the Philippines. Yun po yan. Ma'am Joey, before ako bumaba sa mga kasama natin let me make my final point. I would like to emphasize na ang loyalty natin is that, ito personally ang loyalty ko doesn't belong to Ma'am Joey. Ang loyalty ko it belongs to the policies of the Dutertes, no. Ngayon, let Ma'am Joey speak her side of the story kasi guys, just as I mentioned earlier, katulad din ni Sir Placido, no, they've been voicing their opinion against the government for how many months straight, almost on a daily basis. Let's give them a couple of days to defend themselves, no? Kasi unang-una, malaking dagok to sa atin kung ngayon pa lang hindi na natin na-filter out. Dapat nating i-filter out at i-call out itong mga taong ito because next year, it's gonna be a greater fight. It's gonna be worse next year. Kaya kailangan natin, when we enter the new year, dapat solid tayo. Ngayon, if talagang DDS supporter to si Maui, it will not stop her from continuing yung kanyang advocacy to defend the Duterte and their policies after this issue. Kung magkaayos man sila ni Ma'am Joey or hindi, kung talaga ang kanyang paglaban para sa kapakanan ng bayan ay totoo, this will not stop her. Okay? Ngayon, if it stops her, and worse, nag-jump ship siya, alam na natin kung anong meron. Actually, Ma'am Joey, if may time kayo sa TikTok, may mga na-uncover kami na same issues, no? Involved din ang pera ng mga OFW na may mga certain TikTok influencers na sila nakakatanggap ng pera ng mga OFW and yung mga funding para sa mga certain organized activities natin ay mukhang hindi na ma-materialize. And final thoughts ko, Ma'am Joey, ito it might be controversial to all, but I believe na ang spirit ng EDSA ay namatay nung natalo sila noong 2016. We have to make our own destiny, guys, as supporters of the Duterte and ang patuloy na paglaban nila sa lahat ng mga nakikinabang sa problema ng bayan natin. We have to make our own destiny. Ang EDSA po ay ginawa to disrupt the flow of traffic dyan para to agitate ang mga tao to join ang mga makakaliwang grupo noon. Mostly na nag-umpisa niyan, to agitate the people. Ang goal natin mga Duterte is to enlighten, not to agitate. So kung magkakaroon tayo dyan ng issue sa EDSA at mablock natin ang traffic dyan at we will cause
ng magkukos tayo ng CBD. abala. Yes. Ng abala sa mga tao na supporters din ni Tatay Digong pero nainis na sa atin dahil sa traffic. We will lose yung ating supporters dahil diyan unintentionally. So we have to be smart. Kung gusto natin to show numbers lang naman, rentahan natin ng Quirino Grandstand. Diyan tayo lahat. We have the people who can support us financially outside the Philippines. Show of numbers, we can do it in Luneta. Rent something somewhere please na private. Ako hindi rin ako fan ng EDSA sa totoo lang eh. Hindi rin talaga ako super fan dyan. Yun nga lang Yes, kasi Ma'am Joey. convenient and kumbaga madaling puntahan for a lot of people. O di sige, okay. Pero I am not, pag mag-iromansa na, hindi, EDSA tayo because of the symbolism. Walang symbol yan! Ano symbol niyan? Failure? Yeah, may sumpa yan eh. Everyone na maluluklok after EDSA People Power, ano nangyayari? Their presidency is cursed. So wag na natin ipasa yung sumpa ng EDSA sa mga Duterte. We have to make our own destiny, guys. Yun lang, Ma'am Joey, Sir Francisco. Maraming salamat po. Ay sir, thank you. No? Pero mag-a-agree po ako doon sa lahat po ng sinabi ninyo, lahat po 'yon, nag-a-agree ako, no. Pero the point here is sa dami po ng problema ng bansa natin, sa dami ng mga nangyayari sa atin, sa ating gobyerno, sa mga nawawalang pondo, bakit may mga tao na ganito? Bakit may mga tao na pilit nang hihikayat ng mga kababayan natin every Friday? Putang ina, unang-una, yung mga tao niya wala namang pamasahe yan. Wala namang mga pera yan para sapat na makapunta diyan, makasupport. Pagkatapos gaano nakatagal yung ginagawa nila na EDSA? Ano bang significance niyan? Ano bang naitulong niyan? So wala naman. Pagkatapos i-call out ngayon yung mga tao na talagang lumalaban, fighting for good governance. So palagay ko Paul na Paul yan. Pagkatapos pagbibintangan nyo, bayaran ni Mangga, bayaran ni ganto, bayaran ni ganyan. So I think Ma'am Joey, napaka-immature, napaka-childish, no? Alam mo, sinabihan ako ng mga leaders natin eh. No, sinabihan nila ako actually hindi natuwa sa akin. Ma'am Joey, hindi natuwa sa akin yung mga leaders ng hakbang na maisog. Kaya nga po na nahimik ako dahil nahiya ako eh. Sa sarili ko nahiya ako sa kanila. But then again, sino ang magsasalita na mayroong mga ganyan? So, ganun na lang po ba 'yon? Ano ang pinagkaiba mo, Maui Baulaw, sa gobyernong Bangag na matapos mong alipustahin, matapos mong tira-tirahin, ayaw mo magsalita. So ano pa pagkakaiba mo doon? So wala nang pagkakaiba. So sa mga kababayan natin na patuloy na naniniwala dito sa hudas na to, maghunos dili po kayo. Hindi po nakakatulong, no, yung ginagawa na yan ng pagpunta-punta ng EDSA dahil hindi pa ho tamang panahon para dyan. Pero ang ginagawang panawagan ng lahat ng mga DDS vloggers, ni Ma'am Joey, and the rest of the guys na nagsasabi kung ano yung nangyayari sa ating bayan, napapansin natin na apektuhan na itong gobyernong Bangag. Kaya nga nag-iisip na ng mga palusot tignan nyo si Trillanes, mukhang bumaligtad na. No, pero hindi 'yon dahil sa EDSA. Hindi 'yon dahil sa panawagan ng rally, putang ina. Pinipirahan lang kayo diyan. 'Yun po 'yon. Yes, agree. Okay, ako mag-last piece na ako, Miss Joey, no? Bago ako bababa, ito lang sa masasabi ko din dyan, no? Agree ako kanina na may sinasabi ata si Placido na walang lugar ang panawagan. Walang lugar ang peaceful to create a peaceful assembly. Walang lugar yan. So, ang i-add ko lang dyan ay kung magtatagumpay man ito, no? Sa akin, wala na akong pakialam kahit civil disobedience na. Kasi para you have to yung hard-hitting ba sa government na maramdaman nila yung bagsik ng ang himagsikan ng taong bayan. Ganon? Yung no remittance Wednesday, yung mga ganyan. Oo, agree na ako dyan. Kasi para sa akin kasi hanggat hindi nila mararamdaman yung bagsik ng himagsikan ng tao, kung lulugar lang tayo, kagaya ng ginawa natin sa Liwasang Bonifacio, na hindi nila mararamdaman nagiging manhid sila sa ganyan. Kung susunod lang tayo, kung ganito lang tayo, you have to paralyze the government for them to finish. That's it. Like South Korea, naramdaman nila bumagsak ang ekonomiya, sinara ang mga kalsada. Kasi parang doon yun ang laban ng himagsikan. Kasi ang kalaban mo ito gobyerno. Pero ayun na. Hindi na itong kung hindi ka madadaan sa santong dasal, may kantang kung hindi ka madadaan sa santong dasal, sa santong paspas, tama ba yun, Miss Joey? May mga ganun So, daanin sa Santong Paspasan. Oo, ganun. So, walang lugar, hindi EDSA, wala sa EDSA, wala kung... Anyway, kung darating ang panahon na yan, kahit anywhere yan, mapuno lang ang Metro Manila, that's it. Ako nga, accommodating pa ako Hindi ako fan ng EDSA. Pero, nagpunta ako sa EDSA, nag-support ako. While hindi ako talaga super fan yan, wala naman talagang meaning sa akin yung EDSA, sa totoo lang Pero kasi, sa akin, iniisip ko, kahit paano, may ambag yan. Yun yung hindi ko makita, na parang, don't I deserve the same respect na ikaw, Maui, kahit hindi kita gusto, nire-respeto ko yung ginagawa mo. Pero ikaw, putang ina, talaga, kukondomin mo ko?
Kukondomin mo ako, putang ina mo ka? Mali yun, mali yun. At saka dapat hindi siya nagpo-post ng ganyan. Very childish. At saka, ano ba naman yan? Ma'am Joey, Ma'am Joey, So isa pa. low. That was Ma'am Joey, isa so pa. low. Hindi po ito hindi po ito pagalingan. Hindi po ito palaparan ng papel. Hindi po ito bilangan kung ano yung contribution natin sa bansa natin. But we are all Filipinos. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Hanggat inaapi tayo, hanggat dinidemonyo tayo ng mga putang ina nakaupo, kahit sinong nakaupo pa yan, lalaban tayo. Hindi ito bilangan, hindi ito paramihan ng tao, hindi ito pagalingan. Yes. No? Dapat hindi ganun yung mentalidad natin. Lalo na, naniniwala tayo sa mga Duterte na sila lang, no, yung kayang magpabago ng Pilipinas. Wala namang iba eh. Aminin na natin totoo. Sa ngayon, wala tayong ibang nakikita na tao o politiko na kayang baguhin ng Pilipinas, Duterte lang. At sinabi ko na din po yan, nung nakaupo pa si Tatay Digong. Nasa kilusang pagbabago kami. Sinabi ko na yan sa mga leaders namin sa buong Central Luzon. Sinabi ko na yan. Pag bumaba si Tatay Digong, asahan ninyo, lahat ng mga kriminal, lahat ng mga durugista, lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, magtutulong-tulong yan para pasamain si Tatay Digong dahil pag napasama nila ang Duterte, wala nang makakabalik na Duterte. Diyan takot ang mga dilawan. Diyan takot ang mga drug lords. Diyan takot ang mga NPA. Kaya hindi nila tatantanan si BP Inday. Hindi nila tatantanan. Bakit kanyo? Tingnan ninyo ha. First time in the history, 3 impeachment case sa isang vice-presidente lang. Eh normally ang ini-impeach si presidente eh. Di ba? Bakit dito sa gawaing bangag, tahimik sila? Bakit dito sa vice-presidente, na naglabas lang nga ng statement ng COA dyan, na wala naman talaga nawawala, and intelligence pan dyan, confidential pan dyan, bakit dyan pa rin sila nakatutok? Why? Kasi nga po, malakas na malakas si BP Inday, at sa 2028, patay na sila. Yan ang sigurado dyan. At kaya nila gustong ipa-impeach, dahil pag na-impeach, ang Wala ating silang kalaban. vice-presidente, kahit na sa kapitan man lang ng barangay, hindi na pwedeng tatakbo. Mawawalan na yan ang tinatawag na constitutional rights to be elected as government, tawag dito, bilang tagapaglingkod ng ating gobyerno. No, kaya init na init sila sa Duterte, init na init sila kay BP Inday. Aminin man nila sa hindi. Yan po yung totoo diyan now. Nagtutulong-tulong tayo. Kailangan nating suportahan ang mga Duterte. No, hindi dahil Duterte sila. Dahil sila po yung nakikita natin, lalo na si Tatay Digong nung panahon niya, na kahit pa paano nagbago ang Pilipinas, nalantad ang mga kabulukan ng mga Lopezes, na ipasara ang ABS-CBN, na ilantad yung matagal nang hindi pagbabayad ni Lusutan ng tax sa gobyerno, at nalantad yung mga general na involved sa drugs na ngayon, sila naman ngayon yung namamayagpag. Ayan yun. It's not about the Duterte. Nagkataon lang na sila po ang leader, si Tatay Digong, ang tinitignan natin na may political will to change the Philippines. Yun po yan. Okay. Yan, tama. Okay, Miss Joey, bababa na ako. Maraming salamat sa platform, no? Ipagpatuloy mo ito. Nandito lang kami, hindi ka namin iiwanan. Sa in the future, baka sa kunting halaga ma-meet ka namin basta meron yun lang, no? Hindi lang kami mangako, basta sa atin tulong-tulong lang mga kababayan, sa mga may mga yakbols na mga kagaya ni Joey na lumabas, nagsasalita ng ganito. Ito biyaya sa atin ng Panginoon na maggagabay sa atin. We have to treasure these people. We have to protect them at all cost, no? Ganun lang. Maraming salamat. Mabuhay ka, Miss Joey. Thank you. Ma'am Joey, ayudahan ko yung sinabi ni Sir na bumaba. Alam niyo tayo mga Pilipino, no? Likas sa atin yung yung malasakit. Placido, wait lang ha. Hindi po kasi nagsasalita si Prof. John Lee. Okay, sige po. Pagbigyan po natin. Okay. Sige po. Hi, attorney. Hi, Joey. Hi, Placido. Thank you. Si attorney, actually yung nangyari ngayon kasi 'di ba parang hindi. Si Attorney Bench, yung sinasabi nito. Yes, Attorney Bench yan. Hello, Attorney Bench. Actually, yes. Oo. So actually prior to this, Hello, magandang umaga. Oo. Prior to this kasi mayroon din kaming observation ni Attorney Bench at saka actually araw-araw kami nag-uusap niyan na yung mga observation namin about dun sa mga nangyayari sa EDSA, ano ba yung kailangan gawin, kasi unang-una pa lang talaga ang dami naming red flag na napag-uusapan niya ni Attorney Bench pagdating doon sa yung pinaggagawa nila sila Maui. And at the same time, of course, madami na din akong narinig na mga negative about her, at sana sa akin personally hindi ko na dapat sana papatulan or hindi ko na sana hindi na sana ako yung kagaya dito kasi this is parang para tayong mga isip bata dito. But then again, tama yon na we have to call out yung mga kasamahan natin kasi sino-sino ba tayo dito dapat? Dapat tayo yung nagtutulungan, di ba? Dapat yung strategy natin kasi tama yung sinasabi kanina na next year, yun ang totoong laban. Di ba? Kasi tayo as a one Duterte supporter, kailangan meron tayong isang mensahe, meron tayong strategy, but what is happening right now is hindi ganun yung nangyayari. Ang nangyayari kasi ngayon is parang may nagko-cause ng division. Yun yung lagi namin nakikita talaga ni Attorney Bench. Actually, we are actually discussing na, let's say, ang pinag-uusapan
pinag-uusapan namin ni attorney na what if kausapin natin yung iba't ibang mga leaders ng mga iba't ibang group, yung mga ganon. Kasi kami ni attorney Bench, sa ano kami, sa Inday Sara, IPSB kami. So yun yung ano namin kay Ate Dang, kay Tita Dang So yun yung group na naka-join kami ni attorney. So parang nakikita namin, although we are joining this group, but then again, talagang doon pa rin kami, yung loyalty pa rin namin is doon talaga sa doon talaga sa kung ano yung dapat. Kasi 'di ba, sa akin nga ang pinaglalaban ko talaga diyan is the truth, transparency, justice, and exposing corruption and empowering change. Yan talaga yung one goal ko, yan talaga yung one message ko na lagi kong, pero kung ang grupo natin mismo is hindi talaga nagkakaisa, which is mayroon pa diyan na kasama natin diyan na sila pa yung titira sa atin. 'Di ba? Sila pa yung titira sa atin, parang off masyado 'yon. Lalo na yung pinag-usapan namin kanina ni Joey kaninang umaga yung tumawag ka na pagdating doon sa rally kanina. 'Di ba? Yung sa rally kanina, talagang parang sobra naman yung parang pagko-control na parang, hey, wag kayong pumunta diyan. Parang gusto mo bang parang ini-insulto mo ba yung namin, yung intelligence namin, parang ganon. Na parang yung point doon is that ito yung pinaglalaban ng kabila na about the budget, which is yun yung pinaglalaban natin. And if you can visit my wall, yun din yung mga issues na talagang ginagawa ko, araw-araw ko yan, na talagang nagsusulat talaga ako ng mahaba, na yun yung gusto ko na gusto kong ipahayag, na yun yung although wala naman akong followers, hindi ako vlogger, this is my this is my personal message lang din doon sa government. At the same time, sinishare ko yan para at least may makabasa na iba na kasi ganun nawawala yung internet ko. Okay, ganun yung dapat. So yun ang sinasabi ko, na dapat hindi yung siraan. At the same time, kanina parang personally parang yun nga yung nakikita ko na parang may mga negative ako na narinig kay Maui, at ito na nga, nabiktima na ako ng personal na parang nabiktima na ako kanina, na parang nag-post siya kasi kagabi, actually nag-uusap kami ng ito. Aminado ako dito na ito is, ang message na to is hindi ito official na statement ng INC, Hindi siya official na statement ng INC na yung ginawa ko na post na na mayroong event o mayroong prayer rally on January 13, 2025. Nagaganapin, which is nationwide yun, gaganapin sa Cebu, Davao, and dito sa Luneta. So yun yung message na I'm not claiming it's a statement of INC. Dito is an internal message siya, internal siya na information from the leader ng kaibigan ko na nasa loob. So ang sa akin, actually tinanong ko pa nga yung friend ko, sabi ko, friend, pwede ko ba tong i-post? Sabi ko pa nga sa kanya, pwede ko ba tong i-post? Actually yung una niyang sabi, pwede mong i-post yung parang paghuhukom, parang lang sila na umanda, yung parang ganon. Pero kinulit ko, parang ilagay ko na lang kaya January 13, pero totoo naman yon kasi madami nang nag-confirm na January 13 talaga. Although ito naman siya is hindi pa talaga, walang official from the INC kasi wala pang official statement. Actually, ang sa akin, ako ina-approach ako nung mga nag-approach sa akin ng mga members at saka mga high-ranking members. All they wanted me to say is that tuloy siya. I deliberately withhold yung date and yung place kasi parang ang iniisip ko, kahayaan natin sila na yung mag-announce kung saan yung official. Basta ang gusto nilang ipa-message sa akin, ang gusto nilang ipa-communicate ko is tuloy siya, mangyayari siya. Ganon. Exactly. Yun yung important kasi ang daming nag-aabang. Ang daming nag-aabang nun. And I think kasi marami rin talaga akong followers na INC. So nakikita nila, maraming nagtatanong sa live ko, tuloy ba, ganyan. And so many of them would message me, ganon, from members, from dun sa mga medyo matataas na, medyo ranking members, ganyan. Yun, so anyway, ano nangyari? So yun na nga. So ang point ko lang doon is for awareness na, kasi tayo naman, pag hindi tayo member ng iglesia, actually, gusto ko na nga magpa-member ng iglesia alam mo yung ganon. So hindi tayo member ng iglesia, wala tayong insider na bibigyan ka ng letter para ito yung proof, kasi sa kanila yun eh. What I'm trying to say here is that it's an awareness for us to prepare na, hey, mayroon kasi hindi ito one day lang. This is siguro 1 week, 5 to 7 days siya na rally. Hindi ito one day na one day event lang. No, it's not like that. This is a peaceful rally. This is a prayer rally in support sa, alam mo yon, kasi ang gusto nila it's good governance. Ang ano ko naman doon is parang it's an support, although I put that's injustice, for fight for injustice, parang ganon. Pero my God naman, ano mo lang naman yon, read between the line, 'di ba? Kung ano yung mga message ni Attorney Marcoleta, kung mabasahin mo lang yung sinasabi ni Attorney Marcoleta, hindi naman ako bobo para hindi ko maintindihan yung message nila. At kung talagang ano mo siya, although yun yung point ko, but sabi ni Maui is that
naglagay siya ng post, na yung post ko nandun pa yung pangalan ko as fake. Parang sabi ko nga, Sobrang harsh. yes, tapos parang sabi ko, I'm just a volunteer here. Di ba Joey, we nag-meet tayo nung time sa Batasan, di ba? Batasan tayo, tapos lumipat tayo ng veterans. Then sa veterans, nag-ano na naman tayo, the next day sa ano naman tayo, sa EDSA naman tayo. Kasi yun yung ano natin we are supporting kung ano yung right, na we are fighting for injustices na nangyayari. Yun yung pinaglalaban natin dito. Kasi nga nakita natin yung injustice na ginagawa kay VP Inday. Yun yung ano niya, yun yung pinaglalaban natin dito which is tama naman. Yun yung message natin. Kaya nga sabi ko nga kay attorney pag nag-uusap kami, sabi nga ni attorney, ano ba gagawa na ba ako ng letter? Kasi yun yung balak talaga namin ni attorney na nagagawan kasi nga parang wala talaga siyang strategy. At then mayroong isang tao dito kasi sa totoo lang kapag ka nag-ano ka doon, kapag ka nagsasalita ka diyan, pwede kang papag-initan, pwede kang alam mo yan, pwede kang kasi you're risking your life. Nag-volunteer ka na nga tapos yung kasamahan mo pa sa isang grupo, ganun pa yung sasabihin. Parang binasa mo ba yung ano? The point here is binasa mo ba yung content ng buong message ko o yung picture lang yung binasa mo? Dapat kasi binasa mo. Nabasa nakot ka lang doon sa headline. Ganun talaga gagawa ka ng headline sa news kasi gagawa ka ng headline na alam mo yon na mabibait mo sila, na mabasahin nila yung buong message mo. You have to read yung kabuuan. Ano ba yung sinasabi noon? O di ba doon ka lang sa injustice, doon ka lang nag-focus. O injustice, yun na yung inaano mo. Although maraming nagre-react doon which I understand, maraming nagre-react na mga na-insist because hindi pa nga nila alam, yung iba hindi pa talaga nila alam. Pero sabi ko hindi pa siya na-announce sa lahat. Hindi pa na-announce sa lahat kasi yung iba yes, kasi kahapon lang ng alas 10 ng gabi natapos yung meeting nila. So yung iba na-announce na kasi it's meeting yun, hindi kasi ina-announce sa mismong pagsamba nila. Pero yung iba hindi talaga na-announce kasi nga yung simba nila ng ibang schedule is Saturday. So probably by next Sunday pa sila or next Saturday pa nila malalaman yung ano nila. But the thing here is tuloy na nga siya. Yun lang naman yung ano ko, yun lang naman yung message ko doon. Tapos biglang nakita ko at saka ano yan, ang dami na nag-share na yan from kahit nga sa pinag-uusapan sa mga Pinklawan tsaka Dilawan. Nakita ko yung mga tsaka sila madaming mga supporter din ni na nag-share diyan yung mismong image na yon. So sabi ko tapos biglang nag-share siya ng ganun, ang dami niyang follower. 'Di ba? Ang dami niyang follower tapos biglang what? Talagang nagulantang ako kanina parang ito ba yung kabayaran ng pag-volunteer ko? Parang masisira pa pala yung pangalan ko dito na as the source of fake news. Parang it's an unfair na dapat tayo yung nagtutulungan. Yes, aminado ko doon, hindi yun official statement and I'm not claiming that it's an official statement. That's an statement of my friend from the inside na talagang sinigurado niya. After ko nga na nag-usap kami, it could have been gentler, no? It could have been gentler. Pwede mo naman sabihin kasi magkakampi naman tayo di ba? Actually, pwede niya akong i-message. Kasi nga, nag-PM naman ako sa kanya, nag-heart-heart pa nga siya doon sa message ko na yon. Tapos biglang ganun yung mababasa ko. Parang, what? Volunteer ako dito. Tapos ganyan yung makikita ko kaagad and I'm risking my life na nagsasalita rin ako sa EDSA pag alam mo yun, yung mga ganun na rally. Tapos yun lang, parang nakakasama lang ng loob na parang hindi siya dapat ganun. Na tayo is alam mo yun, actually sa totoo lang, pinagtatawanan, shinare ko nga kanina kay Attorney Bench yung picture ng galing sa ibang group na pinagtatawanan tayo ng mga BBM supporter dahil sa itong away na to. Na which is alam mo yon na itong ganito hindi pwedeng papalampasin lang siya kasi kailangan mayroon tayong i-correct na mali yun kailangan i-call out. Bakit? Kasi para makagawa tayo ng mas magandang, mas konkretong alam mo yun, strategy moving forward. Yun lang naman yun. Hindi naman to dahil, pero kailangan talaga na makita din nila yung mali nila na hindi yung pwedeng pabida-bida ka lang. Alam mo yun, kasi nakikita ko kasi kay Maui, it's just parang glory to me, parang ako lang yung nakikipaglaban sa bayan, yung parang ganon. So siya lang yung nakikipaglaban sa bayan, siya lang lahat, siya lang dapat ang corona nasa kanya lang. So ganun yun, hindi ganon. Ang pagiging makabayan, hindi po ganon. Ibig sabihin yan, kung pinaglaban mo yan, hindi pinaglaban mo, mayroon naman nakaka-appreciate, nakikita naman natin yan di ba? Hindi yung tipong ikaw lang yung magaling tapos kapag dami mong mga announcement na parang nakakarindi na. O di ba? So ganun lang. So ang sa akin lang naman talaga is that kung ang pinaglalaban natin is truth, transparency, justice and we expose yung corruption, yun yung ipaglaban natin, di ba? So yun yung talagang isusulong natin na yun yung magiging ng movement natin. Hindi pwede yung watak, di ba? Kasi wala tayong patutunguhan doon. Diba? Hindi nagiging powerful yung natin. Hindi tapos kakampi mo siya pa yung tagagawa ng intriga, no? Yun na nga. Yun dapat yun. Hindi dapat siya nagkukos. Wala na akong kilala na female version ni TP. True, di ba? Kaya, happy? nabasa ko yung kanina, di ba? Sinend ko sa'yo. Sino ba to? Ikaw ba to? Sabi ko. Tinanong kita agad, ikaw ba to? So yun, na-confirm ikaw nga yun. So parang sa akin, it's an off. Kasi nga, kung ikaw, yung naramdaman mo, di ba? Siyempre, nakakasama din ng loob. Tao lang din tayo, Pero ako, kasi ganun din ang... hindi ko matake yung vexation Yung pinipinang-PM ka pa, tapos voicemail ka pa, ihaharas-haras ka pa doon. Kasi ako, una na rin ako yung pinost ko,
Yung kinausap. Kasi ang una, ang binabalasubas niya, yung isa, yung kaibigan ko, yung nanlilibre sa kanya, gano'n. Yun yung ano, yun yung hinaharas niya kung ano-ano sinasabi niya. Hindi na umaya, kasi kitain mo ako, ganyan, duwag ka. Ginaganon niya, ginaganon sa tanggal. Alam mo yung baklang kanal na baklang kanal. Parang, pwede magnakitain, sino ka? Sino ka naman? Meron pang ugali yan si may ugali pa yan si, talagang I'm going to do everything tonight kasi after nito hindi ko na pag-uusapan si Maui. Yep. Tawag dito, may ano pa yan, tawag dito, meron siyang gustong kunin na number. Apparently, yung number na yon, kaibigan nitong kaibigan ko, itago na lang natin sa pangalan na si letter R. Ayan, si letter R. Itong kaibigan ko na si letter R. Ganyan, meron siyang kaibigan na gustong kunin ang number nito gustong kunin ang number nito ni Maui. Ganon. Syempre, hindi niya pwedeng ibigay. Kasi parang, tatanungin ko muna yung kaibigan ko kung pwede ko ibigay yung number niya sa'yo. Hindi. Sabihin mo sa kanya, ako ang humihingi. Wow. Ganon! Ganon ang bakla! Ang taas ang tingin sa sarili! Putang ina mo! I love it. So tama yung sinabi nyo, Sir John Lee. Alam mo, nakakahiya, no? Kasi parang nga tayong mga bata na pinag-uusapan to. Kung tutusin mo, insignificant naman to eh. But we have to understand, sir, sa mga nakakapanood po sa atin ngayon, no, na kailangan po nating i-settle down to, and once and for all, tuldukan po ito at malaman natin sino ba talaga yung mga mapagbalat kayo. Kasi hindi mo tayo makakausad eh. How can we fight? No, kung ang mismong mga alliances natin, kung ang mismong mga ina-expect natin na mga kasama talaga natin, siya yung bumabanat sa likod natin. Palagay ko, napaka off talaga po noon. Kaya ito, sana po once and for all, no, itong putang inang si Maui na to, no, sana wag na siyang kumibo dito, no, para matapos na to, maputol na. Kasi pag nagsalita pa siya dito, hindi matatapos to eh. No, ngayon, ikaw Maui. Hindi nga nagsalita ng magsalita. Asan yung ikaw ang TV. Siguradong si Maui ngayon, itong si Baklang Bakulaw, nakikinig ngayon to. Ikaw putang ina mo kang bakla ka, may ginawang GC na prangkahan, doon ka makipagbadagulan kung talaga ikaw matapang ka. Alam mo, wag mo itali, yung bayag mo, sa bewang mo, putang ina mo. No? Lalaki ka pa din. Pasensya na po sa mga LGBT rito hindi ko nila lahat. Pero may mga LGBT na miyembro, bastos talaga eh. Bastos talaga. Yes. Kasama na rito itong Maui na to. Ikaw po, alam mo Sir John Lee, putang ina, nagsumbong sa akin yung kaibigan ni Ma'am Joey kanina, tinawagan ako. Wala daw siyang social media platform, kaya kumbaga babanatan siya ni Maui. Pagkatapos, niyayaya pa na makipag one-on-one, na makipagkita, babae yung tao, putang ina mo Maui, ikaw bakla ka, lalaki ka pa din. Bakit hindi mo kami hamunin? Ako hamunin mo ako, magkita tayo kahit saan, putang ina mo. Sir Placido, grabe ka naman na. Hindi, pasensya na po pasensya na talaga, pasensya na. Ako, may mga kamag-anak po ako na LGBT. No, minsan nga ako, LGBT rin ako, hindi nyo lang alam. Pero ibig ko sabihin, respect begets respect. Respetuhan tayo. Yes. Labanan natin si Bakag. Yes. Ma'am Joey, I'd like to ask lang, gaano katotoo yung sinasabi niyo sa EDSA na gumastos siya ng 600,000 sarili niyong pera? Sinasabi niya doon sa mga tao doon sa EDSA. Hindi ko alam, kasi nakasama ko yan sa Hong Kong, wala nang pambayad ng taxi yan eh. Tapos bigla ka may 640,000, saan galing yun? Actually, I don't know kung ako yung pinatamaan niya doon sa live niya na pabida-bida sa EDSA for past few days. Dahil ako talaga, promise, mula nung nag-join ng EDSA, doon ako nag-birthday sa EDSA actually, December 1. Then, every day, mula nung nag-start yung EDSA, every 4 AM na ako umuwi. So, dumating yung time na, yun nga, araw-araw, and then, nagpapakain ako doon, ganyan. Sabi niya yata sa live niya na pabida-bida daw ako. So, yung ano ko is, hindi niya ba alam yung sacrifices ng mga tao para masabi niyang bibida-bida doon? Actually, ako nag-resign ako sa PAO just to show my support to BP Sara. Diba? Yes. Tapos, yung sacrifices ng... Doon ako naiinis sa Attorney Bench eh. Itong mga kupal na to, nakagaya ni Maui, kung makapagsalitang putang ina, akala mo siya lang yung may sakripisyo dito. Ikaw, lason ka. Maui, lason ka. Dapat sa'yo, wala dito. Dahil lason ka. Kung makapagsalita, ang nakikita ko kay... Ang nakikita ko kay Miss Maui, Miss Joey is dinidivide niya yung tao para magalit sa bawat isa na hindi mag-support. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang mangyari. Pero yun yung nakikita ko, siya na-divide ng tao. Legit ba yan? O baka mamaya tulad nung pag-post niya sa message niya dyan,
Sabi ko, Wala ka, attorney. sabi ko nga, sa may message ni dyan, sabi ko, pag nagtuloy ng by January 3, by January 13, I'm the one who will file case against Maui. Ano bang complete name niya? Sabi ko kanina, ang last name niya, File, ano? Yung last name, forgot. Siya po, si parang Julius Milanio. Milanio. Nagulat ako kanina nung sinabi ni attorney na akala ko talaga babae siya. Sabi nga ni attorney, bakla siya. Sabi niya, bakla pala. Hindi ko Oo, alam. trans siya. Okay. At saka Ma'am Joey, attorney, no? Sandali lang pa, singit lang ako, kunti lang to. Attorney, Ma'am Joey, tsaka sa lahat ng mga kasama natin dito sa taas, ikaw putang ina mo Kamawi, huwag ka na magkaila kasi ikaw naman talaga mukhang paa ka. Huwag mo na itanggihan, mukha kang paa. Kaya dapat magpa-fish pa ka ng putang ina mo ka. Kapal ng mukha mo. Grabe siya. Ayan. Go, Attorney Bench. Gawin may tanong lang ako. Actually, ito pa, ang issue kaya kung bakit isa sa mga kasama namin galit sa, hindi ko alam kung, Maui, bago lang kasi ako, is belong to Friday Group. Mm-mm. Yes, Belong ba siya sa Friday Group? Sino? Si Maui? Mm-mm. Actually, opo, Hindi naman niya, ang sinabi niya Friday Group sila. Hindi ko kilala kung sino yung mga member ng Friday Group eh. Pero kasi yan talaga, dedicated talaga yan. Nakikita talaga. Actually, kasi, part pa nun. actually, to be honest, Ma'am Joey matamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Kaya napapansin ko lang as of the moment, mayroon kasing mga tao na nasa EDSA sila, ay yung mga, hindi to yung mga taong nag-stay doon, yung ibang vlogger, nasa EDSA sila because may mga vested interest sila. Kaya, hindi natin masisisi yung iba kasi talagang kung mapapansin mo, marami during nung kasagsagan ng rally, nag-observe lang kami, marami kaming napapansin na oh my God, they collect money from OFW then for their own interest. Mm-hmm. Actually, may mga nakikilala ko doon na ganon, pero kasi normal lang. Hindi ko kilala yung hindi ko kilala yung ibang mga member ng yung I mean I do not know them personally. Siguro yung iba parang name basis lang yung sa EDSA Friday Group. So I cannot say anything about the other members. Kumbaga ang experience ko lang talaga itong kay Maui. Si Kuyang Jonathan Morales. Si Kuyang Jonathan Morales, kahit paano, kaibigan ko naman yun. Kasi si Kuyang JM nung kuntikan niya nung na-issue na parang kakasuhan siya ng 3 libel cases yata. Yung hindi mo pera yan group, nag-raise kami ng ng parang yung ma-preempt ba na kung sakaling i-arrestin siya or what, na meron siyang pampiyansa. Buti na lang hindi natuloy, but nevertheless we gave the money to Kuyang Jonathan Morales. So si Kuyang JM, hindi naman okay naman kami, kumbaga parang tsaka hindi rin siya nakikialam sa mga ganyan-ganyan. Wala rin siyang masyadong say sa mga ganyan. Focus lang rin siya sa kung ano man yung goal niya. Actually, sabi ko nga kay Doc kanina kasi sabi ko kaya hindi tayo magtatagumpay sa ating pinaglalaban kung tayo mismo isa sa mga isa sa mga kasamahan natin is against nga tayo sa corruption then sila nagko-corrupt. Sabi ko paano maging successful at saka kung lahat ang iba na mga is may vested interest na nangyayari sa EDSA, hindi talaga tayo maging successful kung lahat may vested interest, nagpabida-bida, agawan ng gusto siya yung credit grabber, yung so never talaga tayo maging successful kung gano'n. Attorney Ma'am Joey at sa mga kasama natin, meron po kasi akong meeting with Attorney Vic this 7 a.m. So galing pa ako ng Bataan. Pwede po bang monitor na lang muna ako, baba muna po ako. Okay, salamat po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo at ginagawa po natin to para hindi po pasamain or gawing masama itong si Princess Maui. Ginagawa po natin ito para maliwanagan po tayo pare-parehas. At para po if you're going to I'm gonna bite back. Opo. So, Ma'am Joey, salamat po. Salamat mga kasama. Attorney, salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Ambassador. Maraming salamat. Ayun. Bench, wait lang. So, yun nga sige, go. Yun nga sabi ko kay Doc kanina. Yan ang sabi ko kay Doc kanina kasi for past few many days talagang ayaw ko lang sabihin lahat kasi baka may masasaktan na nanonood yung pero kung tutuusin napapansin ko talagang yung mga iba kasi doon they want na mga interest nila yung vested interest nila hindi interest para sa bayan kundi mayroon silang sariling interest and then pangalawa is kaya hindi nagka sundo-sundo kasi
ang gusto ng isa is sa kanya yung credit, yung gusto naman ng isa sa kanya yung credit. Kaya hindi po talaga magkakaisa. So, sabi ko nga kay Doc Lee, sabi ko, paano pag sinubukan natin na kung isa lang naman tayong hangarin bawat isa, paano pag try natin i-work out na kausapin bawat leader ng mga grupo-grupo na yan to unite para isa lang naman tayong pinaglalaban eh. Hindi yung nagkakawatak-watak tayo because bawat isa may gustong mangyari. So pag-isahin natin yung opinion natin, suggestion ng bawat grupo at pagsama-samahin, isang tabi natin ang personal interest natin, ang ano natin para may papatunguhan na pinaglalaban natin. Kung ganyan lang kasi tayo palagi, ganyan, walang mangyayari sa pinaglalaban natin kung mas lalo tayong tatawanan ng kabila kasi yung bawat grupo mayroong sila ang nagkakawatak-watak dahil may mga tao talagang ganoon eh na sila mismo ang magpapawatak-watak sa kanilang mga kasamahan, no? So sabi ko kay Doc, paano kaya pag ginawa natin 'yon? Magkakasundo kaya kasi ang daming mga group na hindi nagkakasundo yung mga leader sa ngayon. Kaya dapat meron tayong space for consensus building. Kailangan hanapin natin saan tayo nagkakapare-parehas. Kaya ako, sabi ko nga, ako, dati naman nang may ganyan-ganyan si, dati ganyan naman may saltikin si Maui, at saka si Pebbles Hindi naman ako nagsasalita, hindi ko naman pinapansin. Bakit? Kasi, I look for dun sa possible compromise. At yung possible compromise doon is that while I do not agree that EDSA is parang importante yan sa mass movement, parang yung place itself is a symbol. I do not believe in EDSA and the spirit, whatever spirit it represents. I do not believe in it. However, kahit hindi nawala si Miss Joey, nawala ka na. Nawala siya. Siya pang nawala. Oo. May Nasaan na si Miss gumurgur na Joey? sa ano niya. May gumurgur gumurgur na din sa Yun na. internet niya. Hintayin natin bumalik. May gumurgur sa kanya. So, Yes. Ayan na siya. yan. Welcome back, Miss Cheers. Joey. Good morning, Miss Joey. Nagurgur na yung internet mo. Wala kang Nagurgur. voice. Wala kang voice. Nakamute ka, Nakamute Joey. ka. Nakamute ka. Ala kang boys. Ayan, okay. Yun. Tuloy ko lang yung pinupunto ko. So, ibig sabihin, hindi naman talaga tayo magkakasundo all the time. Hindi talaga tayo magkakasundo kasi iba-iba tayo ng utak iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng training. So, why tayong magkakakampi, tayo yung mas magiging tayo yung mas magiging dapat mas tolerant sa isa't isa. Ganun. Actually, sa totoo lang, itong mga pangyayaring to, nag-start to kasi merong isang supporter tong si Maui. Si Maui, tanga-tanga rin, ganyan-ganyan. Sabi niya ganun, bakit mo sinasabi na bakit mo pinoprom? Kasi sabi ko, kung kunwari yung sa EDSA, ganyan, nagpunta kayo doon, may nagpunta doon, mga Duterte supporters. Pagkatapos, ang topic is yung budget at saka yung sa PhilHealth. What if, kunwari, magsalita sila about impeachment ni Inday, ganyan-ganyan. Ibunin nyo, or mag-react kayo, or whatever, ganyan-ganyan. Ibig ko sabihin, you can do a lot of things. Pwede ka rin manahimik, tapos i-record mo na parang bad trip naman to, nagpunta ako dito para sa PhilHealth and national budget, biglang may ganito. I-record mo, i-upload mo, and there are so many things that you can do. Hindi ka naman helpless Hindi ka naman helpless para i-clarify na nandun ka for the things that you agree with. Yes. Diba? Ganon. So ngayon, parang ginagawa nila napakalaking problema, tapos parang ang intindi nito nila Maui na parang I promote violence. Gusto mong bastusin yung mga pari doon? Tanga ka ba? Ikaw nagpalagay ka ng print doon na pagkalaki-laki ng Marcos, ano yan, yung Marcos Bangag something, doon sa rally nila. Oo. O hindi ba kabastusan yun? Hindi naman yun yung topic nila. Oo. Diba? Tapos parang, natututuruan mo pa ako kung ano yung bastos at saka hindi bastos. Nililigpit talaga kita sa tama dapat mong pagkalagyan. Anyway, ayun na nga. Ang tawag dito, pagsabihan ko lang si Dutertes, wait lang yung mga nakapila kasi si Dutertes kanina pa ito nakaakyat Ayan. Bali, Joey, ang gusto ko lang kasing malaman kasi ito Mahina. kailangan kong hello, malakas na. Hello. Malakas na ko. Paano mo mare-reconcile na magkaibigan kayo ni Daryl Yap? Siya PR ni Amy Marcos. Tapos ikaw nandito ka sa ginagawa natin kay Duterte. Paano mo yun mare-reconcile? Hindi naman siya mahirap i-reconcile kasi unang-una, nire-respeto ni Direk Daryl yung independence ko. So, ibig sabihin, hindi niya ako po pwedeng sabi-sabihan, Joey, content mo naman to, i-defend mo naman si Sen Aimee. Kung hindi ko feel, kung I do not believe dun sa, yung parang, hindi iba kasi yung tingin ko dito, hindi ako nadidiktahan ni Direk Daryl kung ano yung i-content ko. Ganun. So, kaya kami magkaibigan ni Direk Daryl kasi nire-respeto niya yung independence ko. Ganun. Kaya, kunwari, may effect rin naman yun on the way I look at, on the way that I look at Senator Aimee. To be honest, kahit papano, meron naman talaga influence si Direk Daryl doon na, sige, kahit papano, meron akong space kay Senator Aimee, but that is in the way of kung ano yung tingin ng mga Duterte sa kanya. Yun naman yung stand ko ever since the world began. Ang tingin ko kasi kay Senator Aimee sa lahat ng Marcos, siya yung pinakawalang niya
Kumbaga Mm. demonyo na. Kasi kung makikita mo man lang kay Lisa, at least hindi siya plastic. Si Amy Marcos, lumalabas na siya yung mastermind. Pero kasi, Dutertes, whatever it is, ang makakaalam din mga Duterte. So, I am not here to have a relationship with Senator Amy. I am here to, to determine kung ano yung political value ng mga tao doon sa mga pinaglalaban natin. I'm pretty sure, ako kasabi ko kung puso yung, at sinabi ko to kahapon doon sa live ko, kung puso ang paiiralin ko, bad trip talaga kay Senator Amy kasi hindi posibleng hindi niya alam yung drug addiction ng kapatid niya. Ang chismis nga sa kaparangan siya nagparehab dyan eh. Ba't tayo mo magsalita? You owe that to the Filipino people. That has been my stand ever since. In fact, nung binibigyan ko siya ng space dyan para magsalita, yun yung trust ng argument ko na ikaw bilang ate niyan, alam mo yan, imposibleng hindi. Kailangan magsalita ka dyan, otherwise it's gonna be too late, irreversible na yan, ganyan. So ngayon, ako, kung susundin ko yung puso ko, bad trip talaga ako kasi magutang si Senator Amy na paliwanag sa Pilipino, hindi niya pinapaliwanag eh. But at the same time, if I'm going to use my brain, I'm very sure that the Dutertes are looking at Senator Amy. Kasi si Inday nagsalita naman na siya, no more Marcoses. Hindi na siya makikipag-alay sa mga Marcoses ever sa kahit anong posisyon sa government. Di ba? Walang ya ang pamilya na yan o demonyo ang pamilya na yan. Hindi ko matandaan, either dalawa dun yung sinabi niya, yung galit na galit siya. Yung galit na No galit Marcos anymore. Oo, Galit na galit siya nun eh, nung pinakulong yung tao niya, demonyo yung pamilya na yan. Sobrang galit. Kasi sinabi niya yun, di ba? Ayun. So ngayon, ang tawag dito, yung tingin ko kay Senator Amy, kung paano siya binavalue ng Duterte politically. Sa tingin mo, iboboto, pwede, sa tingin mo, may space pa para iboto natin siya. Ikaw, iboboto. Mukhang hindi siya i-endorse No. ng Duterte. No. Ikaw mismo, It's a big no. Joey, iboboto mo siya. Si Amy Marcos. Iboboto mo si Amy Marcos. Kung itataas nila PRRD kamay na. Kung itataas ni PRRD ang kamay niya, hindi ko pa rin siya iboboto. Up to you. Kasi yung iba yung philosophy ko sa pagboto, Dutertes. Ang philosophy ko sa pagboto is, ang tawag dito, if tinaas ni PRRD yung kamay mo, in-endorse ka ni PRRD, I am not going to make it as an emotional venture. I am not going to make it as a pageant. I am doing it as a strategic voting. Yan din naman yung lagi ko sinasabi parate na hindi yun, pag binoto ko kayo, hindi ibig sabihin na nakukuyutan ako sa inyo. Ang pag binoto ko kayo, kasi I want one space less para sa mga Bongbong Marcos aligned politician. Kasi natandaan mo nung January, ginamit ni Daryl Yap itong space mo na to para pagtanggol pa si Amy Marcos eh. So binudol nga din tayo eh. Sorry pa siya noon, pero she's no longer saying sorry now. Yun yung stand niya. Ano gagawin natin? Oo nga, ibig sabihin, walang nga talaga siya. Kasama siya doon. Tapos yung pinapatay niyang Mapua student nung araw na sinabi, mga tao ng tatay niya nagpapatay noon. Sa tingin ko, sa ginagawa niya ngayon, siya nag-utos doon. Walang nga talaga siya. Yun ang kailangan natin. Sa tingin ko, yun ang kailangan natin isipin sa sarili mo. Yan si Amy Marcos, demonyo yan. Yeah, oo, pero Dutertes kasi hindi na ako mag-philosophize dun sa meron talaga silang issue. Basta no Marcos anymore. Ang problema kasi, sa ngayon, hindi pa siya talaga, ako sanabi ko nga, klaro ang feelings ko dyan. Hindi, I think, Senator Amy Marcos, he owes something to the Filipino people and that is decent explanation tungkol doon sa drug addiction ng kapatid niya. Meron talagang budulan na nangyari dyan. Ngayon, if you want me to parang, hindi dapat hindi kasi ako ganyan mag-approach ng politics ko Dutertes eh. Ngayon, ang sa akin, as long as merong nakikitang political value si PRRD dito sa mga tao na to, I'm going to trust his judgment. Kasi si Amy Marcos pwede naman siya mag-declare ng withdrawal of support dun sa kapatid niya. Yes, I agree. Hindi niya gagawin. Ba't hindi niya Miss Joey, wait lang. Ako'y bababa na at Sige po, Attorney Ben. magpapaalam na ako, Miss Joey, John Lee, kasi travel ako going to Iloilo, doon ako Christmas. Okay, sige po. Bye. Thank you so much for the time. Thank you, Miss Joey. See you ulit sa Christmas sa OVP. Kasi tuloy ko lang. Yung mga kapatid ng anak ni Lee Kuan Yew, nung meron ng ginagawa yung anak ni Lee Kuan Yew na Prime Minister, na hindi niya sinunod yung tatay niya na yung bahay nila wag na ipagiba, ayaw ng pagiba ng anak ni Lee Kuan Yew. Kinontra ng mga kapatid niyang dalawa eh. At nung pinuposisyon na yung apo ni Lee Kuan Yew, yung anak ni Lee Kuan Yew na nakaupo ngayon, na yun ang gagawing susunod na Prime Minister, yung dalawang kapatid, kumokontre. Ang usapan natin, ikaw na yung huling na sa pamilya natin yung susunod, iba na. So kumontra sila, halos ipakulong na nung anak ni Lee Kuan Yew yung dalawang kapatid niya. So tapos hindi gagawin yun ni Amy Marcos. Ba't hindi gagawin ni Amy Marcos yun? Pagka ganun, ang measure mo Dutertes, dapat ganun yung measure mo para sa lahat.
Ganun naman talaga dapat. Kasi, Pero huwag ka nang lumayo. Dito na lang sa makasagot na. Dun sa si Mm. Binay, yung magkapatid na Binay, di ba? oo, Kontra nagkontrahan sila sila, sa di ba? isa't isa. Naglaban So, sila sa mayor. Mm. Oo. oo. Oo, Pero sabi kasi nagagawa ni Amy sabi yun. ni Archil yan, Joey, as much as I will like you, but mismo sa bibig mo, hinihintay mo na kapag itinaas, oo, Dutertista vote ako eh. Magalit kayo hanggang gusto nyo, Dutertista vote ako. Ibig sabihin, meron nakikita political value si PRRD. I'm going to trust the wisdom of the old man. True. Ganun, magalit kayo. Magalit kayo hanggang gusto nyo. Sabi ko nga, I'm not going to deal with the election, the 2025 election, as a pageant, as an emotional journey, as a, na parang, ay, sino ba dito yung dapat iboto or what? 2025 election is not gonna bring any significant Definitely, change. hindi na itataas ni Inday Sara yung kamay ni Amy, di ba? Tinawag na nga niyang demonyo yung pamilya na yan eh. Definitely, hindi na itataas ni Inday Sara. Feeling ko hindi na siya itataas. Oo. Feeling PRRD, feeling ko. PRRD siguro may chance pa, pero tingin ko si Inday hindi na itataas ni Inday. Kung hindi itataas ni Inday yung kamay nun, hindi itataas ng tatay niya yung kamay ni Amy Marcos. For sure, hindi niya kukontrahin yung anak niya. Tingnan natin, di ba si Inday parang ang desisyon niya rin naman, hindi magtaas ng kamay ng kahit sino. Oo. Pero si PRRD nag-endorse na. Okay po, ayun lang po. So yun. Ang ano lang no, ang sa akin, ayoko kasi na hihilahin ako na mag-decision based on feelings. Hindi talaga. I'm so sorry. Ayun. O yun pala, ano issue mo, bakit nagdidikta ka din? Don't vote Amy. Sa akin, Miss Joey, yung yung sa EDSA nga pala, meron akong chinat nun kay Sir VMRA. Meron nangungulit sa akin until now na doon pa rin sila sa sa EDSA, di ba? Nangihingi na talaga ng pera. So sabi ko, parang una, naawa ako. Kaya lang, parang naisip ko, hindi ko obligasyon. Tapos, parang pati, ang nakakagulat doon, habang nakalive ako, sinachat niya yung parang nagko-comment siya doon sa mga nagpapadala sa akin. In-screenshot ko yung pangalan niya, tapos kakilala daw ni Sir VMR, doon na lang din sa EDSA. So, what I'm thinking is, yung mga naan doon, parang, alam mo yun, ginawa na lang din nilang bread and butter yung, yung nasa EDSA. Yung salitang EDSA na, ito kasi may magsusupport sa amin dito, may magpapadala ng pagkain, tubig, gano'n. So, yun yung, yung main concern ko na, parang, hindi na, Duterte talaga supporter to parang sa kanila lang talaga yung gusto nilang makuha. Yung everyday living, naandun sila, maghapon. Kaya sabi ko, parang mali kung bibigyan pa ng, ng help. And sabi naman ni Sir VMR, kung gusto niyo tumulong, pwede naman tumulong, pero, for sa amin nga, parang ba't di na umuwi? Na supposedly dapat umuwi din naman talaga, di ba? Tapos ang mali doon, yung nagko-comment siya mismo sa mga taong nagsisend ng alam mo yun, yung stickers na ganyan. Nagko-comment siya doon. So sabi ko parang hindi ata tama yun. Kaya mas maganda talaga na kung sino talaga yung yung Duterte supporters, magkaroon talaga ng ng samahan na eto na talaga yun, hindi yung merong sasama lang dahil nga makikita natin, yun lang pala ang purpose nila, I diba? think kaya rin matagumpay yung mga older DDS vloggers, yan sila Attorney Trixie, sila Mark Lopez, sila KLC, sila Doc Lorraine, Ineme, ganyan. I think the reason why they get along well, it's because they really give each other a space. Yung kumbaga parang gentle sila sa isa't isa. They're not going to agree with each other all the time. Ganun, pero gentle sila sa isa't isa. Walang mambapalahura nung isa dun sa isa. Yes. Ganun. Wala, si Maui, ano ginagawa nito? Kaming mga medyo newer vlogger kumpara dito sa mga first generation of vlogger. I mean, kunwari to be fair ha, si TP, sino pa ang nakaaway na vlogger na medyo meron talaga silang meron talaga away on principles eh. Pero sure pala. Sino may inaway bang matandang vlogger si TP aside from Sas? Parang wala yan. Si Pebble. matanda na inaway. Sino nga yun? Doktor na si... Doktor na? I forgot his name. Yung si Doc Willie. Ay, si Attorney Bruce. Yun ba? Hindi, si Doc Willie. Willie Ong. Si Doc Willie Ong. Talaga? Pinaway niya ba yun? Ayan. Inaway ni TP yun. Actually, naisip ko nga mukhang marami ring inaway ito si TP. Pero naisip ko, yung mga medyo older na mga vlogger, yung mga influencers na, mga political influencers, they look really, they look really chill with each other. Hindi sila ganyan-ganyan. And they handle their issues well. Diba? They handle their issues well. Pwede naman kasi sana na ganun rin kaming mga bago-bagong vloggers eh. Pwede naman ganun eh. Kaso nga lang, itong isang to, taga dito ka ba talaga?
Taga dito ka ba talaga? Dutertista ka ba talaga? DDS ka ba talaga? Yun na nga yung tanong. 'Di ba? Ayun. Ayun lang. So, nakakairita.